Anong storya nyo? Sikat ako. Wait. After the program. Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto. Lahat ng kilos, dokumentado. Okay, ano mga istorya natin? Sa kampanya ni Villar, bidang-bida ang Banana Q. Banana Q. Pinoy-Noy, madaling mapagod sa pakikipagkamay niya sa mga sword. Okay. Ito, may bagong love team. Era P, GMA. Patok daw ngayong kampanya. Love team. Malasatal at Kimerag. Si Kibuloy mukhang lumabas na sa mga panaginip niya. Sino mga kandidato ba ang dapat na-endorso? Hindi naman nananaginip yun. O na, sige na, patok na yun ang kampanya. Okay, so it's campaign period, so I expect that most stories will be about the presidential balls. Si Villar, napatunayan ko na tunay na mahirap. Si Villar ang tunay na mahirap. Napakahirap niyang interviewin. Isang tanong pa lang, nung nagkakampanya, isang tanong pa lang pagkatapos nun, pinagtabuyan na agad kami nung staff niya talagang, tama na, alis na kayo. Thank you, sir. Tapos, during the campaign, siguro, nagutom na siya, kaya kumain muna siya ng banana Q. Si Manny Villar, kumakain ng banana Q. Pero in fairness, ang galing ng campaign propaganda niya, may pakain-kain pa siya ng banana Q, ha? Hoy, pero I've been following him around. Nakikita ko siya kumakain naman siya ng kamote cube, mais. Mahilig siya sa Q. Si Villar ang tunay na mahirap. Pagkatapos niya kainin yung isang banana Q, lumapit na kagad yung bodyguard niya at pinutol ang stick ng banana Q. Baka Kung bakal sakali. ang stick. Siguro. Si Villar ang tunay na mahirap. Social Edition. Okay, moving on. What's next? Si Noynoy. Si Noynoy yung presidentiable o bukod tanging presidentiable na walang kapake-pakialam sa itsura niya. Oo naman. Kahit na galing na initan, pawis na pawis, oily. Ito ang sekreto ng mga pogi. Saka hindi siya nakakabuo ng speech na walang ubo. Bakit ikaw hindi ka inuubo? Ikaw hindi ka pinapawisan? Pero aminin, mataas pa rin ang rating sa surveys. Pero marami ba talaga siyang supporters? Eh sa dami kasi nung gustong makipagkamay sa kanya talaga, eh natural lang na mapapagod ka, syempre. Kaya ang ginagawa niya, left and right ang ginagamit niya. Pagpagod na yung kanan, Thank you. Mag-exercise tayo tuwing kampanya. Tuwing kampanya, yeah! One more time! Mag-exercise tayo tuwing kampanya. Tuwing kampanya, yeah! Ouch! O hindi kaya isa sa kanilang dahilan? I secret. Alam mo na, ikaw talaga yung parang easy target ng mga critic ni Noy. Kasi sikat ako. Ouch! Chris Aquino is Chris Aquino. Engot na ako kung papansinin ko pa sila. Mag-exercise tayo tuwing kampanya. Tuwing kampanya, yeah! Ouch! Ouch! At isa pang, ouch! Parang prayer council naman ng kay Brother Eddie. Many are called, few are chosen. So, kumusta naman? Si Brother Eddie naman, madali siyang interviewin. Lahat ng tanongin mo sa kanya, sasagutin niya. Yun nga lang, pag tinanong mo siya ng may isang tanong, ang sagot niya sa'yo sa Haba sumagot. Haba. Parang doon mo makikita Ganun na siya, pagiging Eh, pastor preacher niya. eh. Transparent at meron kang leadership by example. With moral authority. Ikaw head eh. Ngayon, turuan mo sila magbalik loob sa Diyos. Makipag-break kay Satan. Magbalik loob sa Diyos. Peace be with you, bro. United daw kay Brother Eddie ang lahat ng uri ng relihiyon. No discrimination. Amen! Ang inibigyan ko na emphasis yung relationship with God and not religion.
Kaya iba ako sa ibang mga religious leaders. Question. Di ba nga, pati nga mga gays, approve siya doon? Approve siya sa mga gays in politics. Gusto niya kasi magkaroon ng equal rights lahat, hindi namimili. Tsaka may Muslims yata siya sa Senate slate niya, di Yes, ba? yes. Pero kung ganun, approve din ba sa kanya yung gay marriage? Kung gusto niya, pantay-pantay talaga. If the Filipino people, through referendum, gusto nila yung ganon, wala akong magagawa. Siyempre, I do not want to impose my will. I don't want to allow your will to be imposed to the will of the majority. Amen! Amen! Alive, alive, alive forevermore. Bless me, Father, for I have sinned din kaya ang iba pang law violators. Paano yung mga nakapatay, tsaka yung mga magnanakaw? Ipagdadasal naman daw niya, so I suppose okay. Noon dati, against ako sa death penalty. Kasi yung mga mahihirap na prisoners, they cannot afford good lawyers. Bankrupt ang judicial system. Pero nang magkaroon ng massacre sa Amputuan, Maguindanao, pabor na akong sundin ang Biblia, ibalik ang death penalty sa heinous crimes for the moneyed criminals, not against the poor criminals. Sorry na lang, not everyone will enter the kingdom. Susunod. Kilala niyo po ba si Nick Perlan? Kilala. Ngayon lang. Hindi ko siya type eh. Kumusta naman ang kampanya ni Era? Well, parang premiere night ang dating, nakakita sila ng artista, parang artista yung dumarating, hindi isang nangangampanya. It's always like that with Era. Tila premiere night sa pelikula sa dami ng tao. Kailangan ba star-studded din yung kampanya? Is it still star-studded like the others? Wala naman siyang kasamang artista. Siya lang? Siya lang. In fairness, patok pa rin sa takilya. Being the oldest in the presidential race, hindi pa huli yung lolo mo kasi all smiles pa rin siya, parang kumpleto talaga sa vitamins. Run, Erap, run! Well, malakas talaga ang charisma ng tao. In fairness. Kaya nga pati chicks, humahabol kay Erap eh. Idol! Mas gwapo siya ngayon, ha? Speaking of gwapo, di ba, marami siyang chicks. So, tinanong ko sa kanya kung meron chance ba, kung binata at dalaga ba sila, magugustuhan ba niya si PGMA? Survey time! Approved ba sa inyo ang Erap PGMA Love Team? Hindi. Gloria malit eh. Gloria, alam na natin na medyo ang pamalakad sa pamahalaan hindi maganda. Si Erap naman, same time si Erap, nakakaso naman bilang sa weteng lang. Sa akin talaga, bagay. Type nga ba ni Erap si PGMA? Sarcastic eh. Kung binata kayo at dalaga si PGMA, nililigawan niyo ba siya? Hindi ko siya type eh. Kanya-kanyang type yan eh. Ooh, even kay Era, bagsak ang rating ni Madam. Baka it's because of the mole. Ano naman ang plataforma ngayon ni Erap? Legalize sweating. Actually, yan yung medyo parang kakaiba kay Erap. Gusto ng ibang tao, hindi niya type. Pero yung hindi type ng ibang tao, yun naman, go naman siya dun. Baka naman kasama rin sa niya yun, sa vindication, di ba? Na parang there was nothing wrong with it to begin with, and there's still nothing wrong with it. I have not changed my mind. Corrupt sila nagawa, pupunta sa pulis, sa mayor, sa governor. Kung legalize, mapupunta pa sa gobyerno, may tutulong pa sa mahirap. Talaga lang, ha? In that case, then he should legalize the sakla and tong-its and all those other sugal. Not unless... So help us, God! Pinas under Erap equals gambling capital? Naku po, katakot! Pag maraming pondo, edi wala nang mahirap, di ba? Oo, boss, kung natalo sila. Dating mayaman, hirap. Hirap. Speaking of mahirap, magjo-join forces din kaya sila ni Manny Villar na para sa mahirap din? Ako original na para sa mahirap. Pero artista ako pa, pro-poor na ako. Si Erap ang tunay na mahirap. Oops! Sorry, wrong song. Wala na akong ibang masay kundi run, Erap, run! Ano naman ang nangyayari kay JC De Los Reyes? Ayan, nag-attend kami nung isang presidential forum yan actually. Pero
siya lang yung presidentiable na dumating. Oh. The rest, puro representatives lang. Oh, advantage sa kanya yun. Oo. Tapos yun, tapos habang may nagsasalita, yung isa sa mga representative, ganyan. Nanonood siya. Tapos kain siya ng kain. Nguya. Ngasab. Pero parang parang dinukot niya sa bulsa niya yung kinakain. May bawon siya. Kanyang corners. Baka naman stress eating. Nguya. Ngasab. Pasimple siya, mga tulog-tulog na siya. Pero ito napapansin ko talaga sa kanya, feeling ko nahihiyang siya sa campaign eh. Bakit? Kasi parang from before, yung first days ng campaign, ganyan, hanggang ngayon, parang tumataba siya. Si Nick Perlas hindi naniniwalang kulelat siya sa survey. Yeah, malakas yung chances. Kung nagre-rely lang tayo sa mga surveys, walang mangyayari sa atin. Yung motorcade niya na yon, Las Piñas, Parañaque area pa yun. So, Villar Country, di ba? Oh. Pero go, kaway-kaway siya doon. Pero yung yung mga tao, wala, dead man lang sa kanya. Kung sila po kaya, papaniwalaan nyo na? And kilala nyo ba si Perla? Survey says... Kakakilala niyo po kay Nick Perlas? Siya mabait at batang-bata sa kandidatura ngayon. Kilala niyo po ba si Nick Perlas? Oo, president. Sino po siya? Bago lang siya eh. Kilala niyo po ba si Nick Perlas? Kilala. Ngayon lang. In fairness to him, no? The guy's fighting Kilala pa spirit. rin. Oh, tapos sabi naman niya, confident naman daw siya kasi supportado naman daw siya ng mga environmentalists. Nagkaroon ng survey yung mga environmental groups. Ako yung top sa survey. Teka muna. Ano ito? Number 1 si Perlas among the environmentalists? Sa mga presidentiables, kahit na parang bago siya, hindi daw siya bago, hinog daw siya. Hinog? Just like a fruit? Malawak ang karanasan ko sa pamalaan. Naging advisor na ako tsaka consultant to several presidents, mga senador, cabinet members, governors, mayors, at sa United Nations. Tanong natin siya kung anong klaseng prutas siya. Kung prutas siya, anong prutas siya? Yes. Siguro, Anong sagot niya? Anong prutas siya? Sabi niya. Sagot niya, Orange, may asim pa. Apple ba? fruit salad. so may prutas na palang fruit salad. Okay. Salad siya. Halo-halo. Ha? Sige na nga. Delicioso! Susunod, si Gordon nagkakalat daw ng germs? Patunayan niyo sa akin. Sir, sabi. Easy lang, sir. Chillax. Guilty? Mukhang nagkakasakit na raw mga presidentiables. May isa pang, sino yung nagkasakit na isa pa bukod kay Noynoy? Mr. Senator, si Erap, although na ipaliwanag yun na isa. Si Gordon. Si Gordon? He attended a forum in Subic. Tapos? Naubo siya. Cup syrup, sir. You like? Ay, ubo lang naman. Ano ba yun? Pagkaubo niya, nakipagkamay siya kasi may lumapit na supporter. Kinamayan niya. Kitang-kita ang ebidensya. Mga germs! ODK. Balita ko napikon daw si Gordon. Kasi I asked him about the Red Cross Fund. Sir, tanong ko lang po, sir. Sabi po nila ginagamit nyo daw po yung funds ng Red Cross para sa sarili ninyong pangangampanya. Ano po masasabi nyo? TV5, sir. TV5? Yes, sir. Patunayan niyo sa akin. Saan? Sir, sabi. Saan? Sir, I don't entertain questions like that. It's demeaning to the Red Cross. Patunayan niyo sa akin. Saan? Sir, sabi. Easy lang, sir. Chillax. Guilty? Lagot talaga. Parang na-imagine ko na kung ano ang reaksyon. Pero after the program, I tried asking the question again. Oh. And then lumapit yung security sa akin eh. Alam niya. Siguro nagulat pa kayo katalong. Gulat po ba talaga? O galit? Parang dinefend niya. Oo. Akala ko tinaboy ka na. Ay, Alis ka na. hindi Makakapikon pa. ka.
marami naman sa mga detractors ninyo yung nagsasabi na, yun nga, baka raw gamitin ninyo or ginagamit ninyo yung Red Cross funds naman daw para sa kampanya ninyo. Anong masasabi nyo sa kanila? Uh-oh! Ano kaya magiging reaction ni Gordon? A. Sinigawan ka? B. Tinaboy kayo? C. Ano yun? Kinuha yung camera? And none of the above. The correct answer is... Makikita mo talaga sa mukha niya, talagang namumula siya. Parang kumukulong takore. Hindi, para siyang nakakain ng sili. Ano yun? As in, parang siyang nag-aapoy, ganyan. Osing pula ba ng Red Cross? O, taga, anong sagot niya? Anong sagot niya? 43 years ako sa Red Cross, hindi ko kailangan gamitin ang pondo ng Red Cross. Ako nag-raise ng pondo ng lahat. Practically, lahat ng madalaking pondo ng Red Cross ako nag-raise. Ano nga pala nangyari dun sa interview ni Kibuloy tungkol dun sa pag-endorse niya ng mga kandidato? Tinanong ko siya, Lucci, yung tanong ng lahat, ano sir, sino ba ang i-endorso mo? Wala pang sure. Yun ang inahabol ko ngayon, no? Revelation sa Ama. Wow! Meron daw siyang mga dreams, revelations, vision. Sa unang panaginip, nandun daw si former President Cory Aquino. Ang sinabi ni President Cory sa akin, Pastor, pwede mo bang i-bless si Noynoy? Sabi ko nga sa kanya, naku sir, pag narinig yan ni Villar, kakabahan na yun. Sabi niya sa akin, Iha, patapusin mo ako. At this time, it was my mother. Sabi niya, ako, anak, si Manny ang gusto ko. Pwede bang i-bless mo siya? Oh! Hanggang sabihin, pati ba naman sa panaginip eh. Ang higpit pa rin na labanan ni Noynoy at ni Villar. Parang statistical tayo din ito. Paano naman pag hindi ka na panaginipan? Sorry ka na lang. Pero hindi na magtatagal ang paghihintay nila dahil may deadline si Kibuloy. Anong deadline? Para kay God. Oh, binigyan ng deadline ang Panginoon, ha? I needed to complete that in my birthday, April 25. Oh, what's next? Lucci, masyado nang mabigat ang usapan. Bibigyan kita ng pampagaan. In the red corner... Nakausap ko si Mami Jonicia. Oh! Let's get ready to rumble! In laughter! Teka, baliw ba talaga siya? Baliw ba talaga siya? Hindi naman. Hindi naman masyado. Round 1! Itong tatak ng damit ni Mami Jonicia ay... Naisip ko lang, kapag ka nasa iyo na lahat ng pera, anong brand kaya ng damit ang magiging paborito mo? Yung ano? Zara? Armani? Bench? Prisma. Mali kayong lahat! Ano? Yung kanina Hinebra? Bida ka ba ng Hinebra? Kampay! Round 2! Tinanong ko siya, sabi ko, Mami D, sino ba mas maganda? Si Jinky o ikaw? Anong sagot? Para lang daw silang magkakambal ni Jinky. Correct ako sa Rod. Dami nagsabi nga, sa Kisisi, naglakad-lakad ako, pasyal ako. May babae natakbo. Sabi niya, Ma'am Jinky, saan si Sir Manny? Ma'am Jinky ang tawag niya sa akin. Tinanong ko din sa kanya kung sino bang mas maganda, siya o yung idol niya na si Imelda Papin. Sino raw? Sino mas maganda, si Imelda Papin o ikaw? Para katulad na. Hindi na kayo nagkakala. Para katulad na. Hindi na kayo nagkakala. Hindi nagkalalayo. Mami Jonicia wins by a knockout! Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng salita at kilos, dokumentado.